Tandaan mo na, siya na nga lang natitir mong kapit kay Benji. Dapat hindi mo pinahiya si Rico. Anong magagawa ko kung kaya talaga yung tao? Hindi naman nakakaya maging janitor, di ba? Marangal naman na trabaho yun. Gusto ko magtrabaho mabuti para balang araw mapantayan ko din si Grace. Dumating man ang panahon, may mukha na ako iharap sa kanya. Malalaman at malalaman ko rin kung saan tumutuloy si Rico. At siguradong doon ko malalaman kung nasan si Benji. At kung naan si Benji, andun si Emmy. Masisingil ko na rin ang pagka-traitor na sa akin. Anong ginagawa ng Benjing yun dito? Paano niya nalaman nandito ka? Hindi ko alam, Nelson. Wala namang nakakaalam na may sakit ako kundi si Deza at si Monica. Ang dami ko rin sinakripisyo para sa relasyong ito. Paglalaban talaga kita. Tama ka, Nelson. Ikaw ang asawa ko. Tama lang na dito ako lumugar. Kasama mo. Higit 100,000 ito pag dinala ko sa sanlaan, ha? Akala ko nagbago ka na. Pero yun pala, ikaw pa rin yung Rico kilala ko. Manloloko, manggagacho, kriminal! Sa tingin mo ba magbabago yun kung magpapanggap ka? Eh hindi mo babago ng pagpapanggap mo kung sino ka. Ikaw lang makakagawa nun. Bossing, andyan pa ba yung babaeng natid ko kanina? Nakaitim siyang damit, tapos makintab eh. Naku sir, nakaalis na. Kasama ang matandang lalaki. Tingin mo ba, kuya, babalik ko sila dyan? Hindi ko masabi sir eh. Hindi naman kasi kliyente ng ng itim ng lalaki. Sige. Benji? Benji? Benji, gising na. Oh. Benji, Oh, what? Nagawa mo rito? ikaw nga yung dapat kong tinatanong yan eh. Bakit ka ba nagtitiis dito? Eh, meron naman tayong malambot na kama sa bahay. Benji, tigil mo na to. Umuwi ka na. Uwi. Hindi ako uwi. Wala ako uwian. Matagal tapos na tayo, di ba? Pero Benji, kailangan ka ni Sunshine ngayon. Ano? Bakit? Anong nangyari kay Sunshine? May sakit siya eh. Sunshine? Daddy! Gusto ka na? Hindi ka naman mainit ah. Sakit ka ba? Po? Eh, wala naman po talaga akong sakit eh. Alam ko ba may sakit? Benji, yun lang kasing alam kong paraan para bumalik ka dito sa bahay eh. Hindi naman porket walang sakit si Sunshine, hindi ka na niya kailangan eh. Kailangan ka niya, kailangan kita. Kailangan ka na magiging anak natin. Kaya niloloko mo ako, ganun. Emmy, yun nga ang dahilan kung bakit tayo hindi pwede, di ba? Kasi niloko mo ako. Alam mo kung bakit? Ganyan ka makasarili. Hindi mo iniisip ang nararamdaman ko. Benji, ano gusto mong gawin ko? Basta na lang kita isuko kay Sharina? Kung tutuusin, hindi ka dapat namamalimos ng pag-ibig sa kanya. Dahil akin ka lang.
Ako lang ang may karapatan sa'yo. Kung nalaman kong boy si Sharina, hindi dapat ako kinasal sa'yo. Oo, sa papel kasal tayo. Pero Amy, kahit kailan, hindi ka pwede maging may-ari ng puso ko. Benji, Benji, huwag kang umalis. Parang awa mo na. Benji! Benji! Mami? Ano ba? Mukha hawa ka ng peste kang bata ka. Pagkatapos mong labhan yan, linisin mo yung banyo, ha? Bilis. Opo. Dali. Tapos yung parlor, maglinis ka rin doon, ha? Meron pang mga kalat doon. Joy? Joy, bakit dala-dala mo yan? Sino sabi sa'yo dalhin mo yan, ha? Bukas ko yung mga tao. Pati bata yung naaalila nyo. Kasalanan mo yan, eh. Pahiga-higa ka lang sa ospital. O sino gusto mong gumawa ng mga trabaho dito habang wala ka? Kami? Napakasama niyo. Oh, bakit? Nung bata ka pa nagtrabaho ka, eh. Aba, Sharina, kung ayaw mo ng patakaran ko dito sa bahay, di lumayas ka. Talagang aalis kami dito. Dahil sumusobra na kayo. Sa pang-aalila niyo, sa pang-aapi niyo sa amin. Lalo sa anak ko! Hoy, ang kapal na ng mukha mo, ah. Hindi ba naalala na pag umalis ka dito, baon ka sa utang sa amin? Hindi mo na kailangan ipaalala. Dahil sisikapin ko magtrabaho. Kung kinakailangan kong gumapang para mabayaran kayo, gagawin ko. Para matigil na yung panunumbat niyo sa amin. Sige, talaga, ah. Bayad ka. Talagang magbabayad kami. Ultimong isa-isang sentimo babayaran ko kayo mag-ina. Eh, di mabuti kung ganon. Sige. At ngayong nandito ka na, ikaw na maglaban yan. Teka na nga, Janela. Sayang oras natin dyan sa mga yan. Bullshit talaga yung mag-ina na yun. Rico, pwede ba magbagong isip mo? Tara na, dumiretso na tayo sa sanglaan. Wala namang makakaalam eh. Si Kuya, pwede naman natin bigyan na lang. Hindi, Tikyo. Kailangan ko talaga masoli ito sa may-ari. O ba? Baliw ka na talaga. Baliw sa pag-ibig. Kayo ho ba'y mananawagan? Oo. Halika, pasok na tayo sa loob. Te, pwede ba akong sumama? Ay, hindi. Diyan ka lang. Halika na. Mga kaibigan, nagpapatuloy po ang ating programa ngayon at dumako tayo sa ating public service portion at may mananawagan po rito. Isa po siyang taxi driver at ang kanyang pangalan ay Rico Castor. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon ho, sir. At mukhang meron kang napulot na, ano ito, gamit, bag? Ano bang laman yung bag na napulot na yan? Naiwan ba sa taxi mo yan? Oo, bali ho, nakapulot ho ako nito. Napulot ko ho kagabi, may sakay ho akong babae. At may mga lamang alahas ho. Okay, so nakikinig po ang may-ari nitong bag na ito. Ang nakapulot po ay si Rico Castor, no? Rico Castor, isa po siyang taxi driver. Hi, Janet. Hi, Grace. Okay na ba yung mga gagawin natin sa meeting? Oo, naihanda ako na. Pinatawag ko na ang board of director eh. Janet, sa tingin mo, materialistic ba si Warren? Sus naman, Grace. Tinatanong pa ba yan? Nakita mo ba itong relo ko? 200,000 yan. Ito, itong sapatos ko, mura lang yan. 50,000 lang. Ano ba nakita mo dyan kay Warren? At bakit pinatulan mo? Mabait naman siya. Tsaka, tinulungan niya ako nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa negosyo ko. Pero di ba, nung bago ka palang manalo sa loto, meron ka kinukwento sa akin na crush mo. Yung manggagancho. Ano na nga ba ang pangalan nun? Si Rico Castor, no? Tama! Rico! Di ba Rico ang pangalan nun? Hindi kaya siya yung nasa radyo? Manawagan ka na, Rico. Nanawagan ho ako doon.
Doon sa babaeng sakay ko kagabi. Nasa akin ho yung bag nyo na may lamang mga alahas. At ba't ang laman yan? Ito. Para makita natin kung anong laman at... Aba, mukhang mga mamahaling alahas itong laman ng bag na ito, no? Oo. So, wala tayong makita ang pangalan nito. Hindi natin alam kung sino may-ari niyan. So, saludo ko sa iyo, ha? At sana maibalik sa tunay na may-ari yan. Sige, Oh, pagpatuloy ko pa kita mo, hindi naman pala siya manggagancho at magnanakaw eh. Kita mo, ibabalik niya pa yung bag na may alahas. Number 43 ho. Nanawagan ho ako kung nakikinig siya ngayon. Nasa akin ho yung bag nyo at handang-handa ho ako isolito. Rico Castor, mga kaibigan. Ang pangalan nitong magiting na taxi driver. Saludo kami sa iyo at maraming salamat sa iyong ginawang ito. Salamat ng marami. Pero mga kaibigan, Kahit tumanda ako sa piling ni Emmy, hindi ka mawawala sa isip ko. Ikaw parati magiging laman ng puso ko. Sana na wala ka na. Nabuhay ako dahil sa'yo. Niligtas mo ako. Nilihim nila sa akin ito. Kung nalaman ko lang sana hindi ka bikilasan ni Emmy. Magsimula ulit tayo. Hindi na pwede mangyari. May pamilya ako, may pamilya ka. At ngayon, magkakaanak pa kayo ni Emmy. Wala na ba talaga tayong pag-asa sa Rina? Ang ibig ba sabihin ito, hindi talaga tayo nakatakda para sa isa't isa. Pero kung ganun, bakit ikaw ang pinili ng puso ko? Kung hindi rin naman tayo magkakatuluyan. Ano bang klaseng biro to, Panginoon? Anong klaseng biro to? E di sana hindi mo na lang sinabi sa akin na buhay siya. E di sana hindi ko na lang nalaman ng totoo. Sana hindi ko na lang siyang nakita. Ayoko to. Ayoko tong binibigay niyo sa akin. Ayoko, tanggalin niyo to. Tanggalin niyo tong nararamdaman ko dahil hindi ko kaya. Parang awa niyo na. Awa niyo na. Diyos ko. Diyos ko, parang awa niyo na. Please. Nagmamanayaw ka rin pala ng taxi? Oo. Pagkatapos ko dito, sayang din kasi yung kita eh. Paano mo nalaman? Kasi narinig ko yung panawagan mo kanina sa radyo. Alam mo, ayos na yung ginawa mo eh. Sinauli mo yung alahas. Yun ba? Wala yun. Siguro, wala tayo, hindi naman yung gagawin. Hindi rin. Hindi yun gagawin ng Ricong kakilala ko dati. Grace, malapit na pala yung break ko. Baka gusto mo munang kumain tayo sa baba o kaya kahit kape lang. Warren. Buti naman napabisita ka. Ginugulo ka na naman ba ni Rico? Hindi niya ako ginugulo. Halika sa opisina. Papakita ko sa yung bahay na kinuha ko para sa atin. 30 million lang naman yun eh. Sa tingin ko, tama-tama yun para sa atin. Let's go. Sige. Di pa rin na makapaniwala. Alis ka na, iwan mo na kami dito. Oh, ano naman yan? Gumaganyan-ganyan ka. Ikaw, iyak pa, maiyak din ako niyan eh. Huwag ka mag-alala. Sabi naman ni Ronald, pwede mo daw ako dalawin doon. Oo naman, pwedeng-pwede. Gusto mo, papasyal ka pa namin dun. Talaga ah. Gabang ako ng sale. Ano ka ba? Ay,
Pag nakuha ko yung address sa Cebu, ibibigay ko agad sa'yo yun, ah. At gusto ko, mabilis mo akong susulatan. Ate, pangako ko sa'yo, pagbalik ko dito, naglalakad na ako papunta sa'yo. Ha? Masyado mag-aalala sa akin dun. Dapat, ha? Pangako mo yan sa akin. Love you, ha? Pakabait ka dito, ha? Pakabait ka, ha? Nelson, siya nga pala. Kapag ka nabalitaan ko na sinasaktan mo ate ko, uwi ako dito kagad. Wala akong pakialam kung magaling na ako nun o hindi pa. Ay, salamat. Babawasan na rin ang mga pesta dito. Lakad na, sige na. Kayanin mo lahat, ha? Love you, ate, ha? Love you. Sige na, Ronald. Bye. Bye, Tita Monica. Bye. Nay, huwag na po kayong malungkot dahil wala na si Tita Monica. Nandito pa naman po ako eh. Basta ako, promise, hindi kita iiwan. Talaga? Sweet-sweet naman yung anak. Oh, Sharina. Tapusin niyo na yan, ha? Lalabas lang ako ng sandali para kumuha ng pera. Okay? Nay, malayo po ba ang Cebu? Aba, oo, anak. Kasi kailangan mo sumakay ng eroplano. Yay! Sasakay na ako ng eroplano! Pero Nay, kapag pumunta po ba tayo ng Cebu, hindi na po ba tayo babalik dito? Alam mo, anak, hindi ko alam. Siguro kung babalik tayo dito, matagal na. Bakit? Kasi mamimiss mo yung mga kaibigan mo? Alam mo, anak, ang gawin mo, kunin mo yung mga address nila, tapos sulatan natin sila. Kahit pa si Mang Benji? Bakit mo naman nasama si Mang Benji na sinasabi mo? Kaibigan ko rin naman po siya eh. Nandun nga po kayo sa ospital, dinalaw niya po ako. Muntik na nga po ako dyan mahulog sa kanal eh. Pero niligtas niya po ako. Ang bait-bait po sa akin ni Mang Benji, kaya mamimiss ko po siya. Kung kinakailangan kalimutan ko talaga si Sharina. Tulungan niyo ako. Hindi ko siya magagawa ang isa. Tulungan niyo ako. Benji? Sharina, Sharina. Kumalis. Aalis na kami ni Nelson. Pupunta kami sa Cebu. Doon na kami titira. So, ang ginagawa mo dito?
Wala, Benji. Gusto ko lang ulit makita ang lugar na ito sa huling pagkakataon bago ko umalis. Ako rin, Sharina. Punta ako rito para magpaalam sa'yo. Para kalimutan ka. Anong ginagawa mo dito? Ano? Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Walang ibig sabihin to, Benji. Nagkataon lang na nandito ka. Nandito ako. Hindi ibig sabihin nun may dahilan. Hindi ibig sabihin nun iiwan natin ang kanya-kanya nating pamilya. Aalis na kami ni Nelson at yun ang makakabuti para sa ating dalawa. Sharina, sandali. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nakikita? Dinaya nila tayo. Dinaya nila tayo. Niloko nila tayo. Sharina, kahit ilang taong tayo hindi nagkita, bakit ganito yung sitwasyon natin? Bakit iniisip pa rin natin ng isa't isa? Bakit, Sharina? Isipin mo. Bakit tayo nagkita ngayon dito? Sharina, isa lang ibig sabihin nun. Dahil nakatadhana tayo sa isa't isa. Sharina, nakatadhana tayo sa isa't isa. Sharina, malapit ka sa puso ko. At alam ko sa puso mo na yan din ang nararamdaman mo. Benji, tumigil ka na. Tama na. Ano ba nangyayari sa ating dalawa? Palagi natin pinipilit na maging maayos tayong dalawa. Pero ano nangyayari sa atin? Wala! Benji, wala naman nangyayari sa atin eh. Parehas lang tayong nasasaktan. Marami tayong nasasaktan ibang tao. Benji, iba na ang buhay ngayon. May Emmy ka, may anak ka. Ako may Nelson ako, may anak din ako. Eto na ang pera. Basta siguraduhin mo lang na hindi na magkikita sina Benji at Sharina, ha? Gagawin ko na pagkasunduan natin, Emmy. Pero ang Benji mo, ang siguraduhin mo na hindi na habol pa sa amin. Ayoko nang makita pa ang Benji yun na umaali-aligid sa asawa ko. Baka malaman pa niyang totoo. Anong totoo? Hindi ko anak si Joy. Anak yun ni Benji. Ano? Oo nga. Kaya kapag nalaman yun ni Benji, hindi ko na alam. Kailangan talaga makalayo na kami. Kung nalaman niya ni Benji, hindi titigilan ng mag-ina ko. Hindi malalaman ni Benji yung tungkol dito. Basta pag nagawa natin ang plano natin, sigurado ako na hinding-hindi na magkikita sina Benji at Sharina kahit na kailan. Si Nelson yung nandyan para sa akin. Noong mga panahon wala ka, nandyan siya. Iniwan niya ang pamilya niya para sa akin. May sarili-sarili na tayong pamilya. Ikaw kay Emmy, ako kay Nelson. Pero paano tayo? Paano ako? Paano ka? Paano yung nararamdaman natin sa isa't isa? Wala na. Hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Pag si Joy ang iniisip mo, handa akong tanggapin siya. Handa akong tanggapin siya na parang tunay ko, anak. Sharina, mahal kita. At alam kong mahal mo rin ako. Tayo para sa isa't isa, Sharina. Huwag na natin pakawalan itong pagkakataon na to. Sharina! Sharina! Oh, wala dyan. Si Sharina? Wala nga eh. Di ba niya sinabi sa'yo, pupunta daw siya sa simbahan, magpapaalam siya kay Father. Benji?
Sabi ko nga ako magkasama kayong dalawa eh! Benji! Nelson! Gago ko ba? Wala ka ba iya? Hindi mo matitigilan yung asawa ko! Nelson! Ipapatay na kita! Julia! Umalis ka dyan! Papatayin ko na ito eh! Nelson! Bumalik lang si Benji. Nagulo na yung buhay niyo. Ginawa ka lang panakibutas ni Sarina nung nawala si Benji. Bakit po ganun si tatay? Bakit niya po tayo kinulang dito? Buti ba si Mang Benji? Ang bait-bait niya sa atin. Sana si Mang Benji na lang ang tatay ko. Hindi mo pa rin ba ako mapapatawad? Kahit para kay Sunshine, pagkakasyahin ko yung sarili ko sa kung anong kaya mo ibigay sa akin. Hindi madaling mapatawad ka. Amy! Ay, hindi ko alam na nakalabas ka na pala. Ilang taon na akong nakulong. Wala akong panahon makipag-usap sa inyo! Panoorin niyo kung paano ko patayin ang anak niyo! Wag anak mo siya!